prohibition and certiorari with prayer for temporary restraining order para i-prevent yung proceedings at saka yung pagdinig at yung pagpapatawag sa atin dahil ito po ay nakakaliit ng democratic space natin. Gusto nilang i-control maliwanag sa privilege speech kung ano ito yung pinagbasihan po ng pagdidinig na ito. Sa privilege speech ni Congressman Barbers, maliwanag na mayroong pinupuntirya na ilan sa mga social media influencers na tinatawag nila. Gusto nilang gawan ng regulatory framework ang social media. Ngunit maliwanag ito sa saligang batas na pinagbabawal ang ganitong klaseng batas at maaaring idulog ito sa Korte Suprema para i-determine kung ito ay naaayon sa saligang batas or kung may sufficient na safeguards ito para hindi matapakan ang ating kalayaan magsalita at magpahayag. Ang mga vloggers dito ngayon, kasama po ako, ay mga tinawag sa Kongreso. Ngunit, bago nangyari po ang lahat ng ito, ilang beses na tinawag kami na or may pahiwatig na kami ay pseudo-political analysts, pseudo-journalists, pogo-vloggers, and narco-vloggers. Mayroon pang tumatawag sa amin na mayroon daw troll armies or kung ano-ano mga insinuations na kung ibang tao ang gumawa at kung hindi ito sa Kongreso sinabi, ay maaaring makonsider na libel. Para protektahan ang aming karapatan at ang democratic space, kami po ay dumululog sa Korte Suprema. Nakikita din po natin kasi na may pang-aabuso sa kanilang power ang ilan sa ating mga representante sa Kongreso. Ngayong araw na ito, mayroon pang patama tungkol sa aking pagiging abogado na hindi dumating sa pagdidinig nila ngayong araw na ito. Ang tingin ko dito, not only is it grossly unfair, ang pinadala po nila ay isang imbitasyon. At base sa rules ng Kongreso, may dalawang unjustified na pagdating bago maglabas ng show cause order. Pero ang ginawa nilang itong araw na ito, palibhasa, ewan ko, maikli siguro ang pasensya nila, naka-show cause order na po ako at pinag-aaralan pa daw nila kung paano sila or kung maaari nila akong filean ng disbarment case. Ano naman po ang kinalaman nun dito? With all due respect, ako po ay sumagot sa kanilang imbitasyon at ako po ay nagbigay ng dahilan kung bakit wala ako doon. Isa doon ang pagtatanggol sa aming karapatan magsalita at magpahayag. Kung hindi po enough ito, hindi dapat penalty kagad ang ini-impose o pananakot ng paggamit ng administrative cases laban sa amin. May paraan naman po para sila po ay magmukhang fair man lang. Sa ngayon, ang nakikita namin, dahil sa ikli ng pasensya, dahil sa binibigay nilang space para sa kanilang galit at personal na feelings, paano po kami mag-a-attend dyan despite all their claims na hindi naman ito pag-attack o hindi naman daw kami papagalitan doon sa kanilang bahay. Ika nga nila. It's going to be very, very difficult considering kung paano nila tinatrato kami despite the fact na maayos naman po kami nagsalita at nagsabi na ito po, hindi po kami maaaring pumunta dyan dahil hindi kami naniniwala na ito ay ayon sa mga sa doktrina na nasa Korte Suprema.